Sige. So, naana ta sa alas 7, no? Okay, good. So, hangyo ang tanan nga we are going to put ourselves in the most holy presence of God. O sa atong pag-umpisa, mukaon kita usa og spiritual food nga mao ang scripture reading. So ang mubasa niini ang ato ang igsuon sa Australia, ato ang yuon si Sister Rose Hanson nga mubasa sa ato ang scripture reading sa dili pa kita muawit. So Sister Rose, i-ready ang imuhang mga mata diha sa screen kay matod pa nimo na anatay edad kinanglan padako-dakoon ang font sa ato ang screen, no? Sister Ruth. So ara na naan diha Psalms 37, 1-6. Sister Rose, kung ready ka na, pwede na nimong basahon before kita mo awit. Okay. Itong mga pulong sa Diyos. Do not fret because of those who are evil, or be envious of those who do wrong. For like the grass, they will soon wither. Like green plants, they will soon die away. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust in Him, and He will do this. He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun. Amen. Praise God. So, muawit kita. Dagang salamat, Sister Rose, sa imuhang pag-remind ka na mo gikan sa pulong sa Dios. So, let us sing the song No Other Name. Glory to the name.
daghang salamat sa maong awit. I-remind kita ni anang awita sa Acts chapter 4 verse 12 that there is no other name given on earth that we might be saved except the name of Jesus. O karon, let us humble ourselves before the throne of grace as Sister Elsie Miliendes Labrado will lead us into our opening prayer. Sister Elsie, please lead us through the opening prayer. All right, let us pray. Most gracious Heavenly Father, we thank you, dear God, for this opportunity again, for this week that we are gathered here together again to study thy word. Thank you, Lord, for the good health. Thank you for the past few days that you have been taking care of us. Thank you for the provision that you have showered unto us every day. And thank you for all the things that you have done for us. And thank you also for the rain that you had given us. Lord, we pray today that thou will bless our 9 speakers today. Namely, Brother Pax, Brother Harrison, Brother Janry, Brother Nats, Brother Ju, Brother Danny, Brother Junji, and Brother Roel, and Brother Abel. Give them knowledge and wisdom na sa mga words na i-share nila sa amo tungkol sa word na victory. Kabay pa Lord na ang mga pulong na ila i-share sa amon makahatag sa dugang nakaalam sa amon tungkol sa parte Ginoo sa kahulugan sa word nga victory. Sa diin gindaog nimo ang kamatayon kag naging victorious ikaw kag kami man Lord naging victorious man sa amon kabuhi nga kami kaangkon sa salvation nga imo gin hatag para sa amon. Thank you dear Lord for choosing us out of many. Kami pinili mo na nagiging anak mo and we are very thankful for that. Bless us all as we continue to study thy word today. All of this we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Daghang salamat. Praise God. O karon maminaw kita sa usa sa pinaka-special nga music kay ang magahatag nato niining special music usa sa mga pinakabalaan nga tawo sa tibuok kalibutan kay ang iyang apelyido Santos. So ang mga Santos mga balaan man na, no? So atong hangyoon ang atong igsuon si igsuon Maribel Petra Santos. So kining word di ay nga Petra matud pa ni Brad Ruel sa Greek ang Petra means rock, no? Rock. So Maribel the Rock Santos ang atong paminawon ang iyang special music. I don't know kung live kini or recorded, but let us hear that special music from our sister in the Lord, Sister Maribel Petras Santos. Magandang umaga sa Pilipinas at magandang gabi sa ibang bansa. Thank you, Pastor, sa ngayon ko lang nalaman yung Petra pala ay may kahulugan. Itong awit na ito rin yung na merong significance sa aking buhay bilang Kristiyano. 2002 and a half years pa akong baptized sa Church of Christ. So, ang awit na ito ay kumbaga nagmadaog ko ng Ginoo sa akong pagtulog. So akong i-offer kay ingon ko kay Lord kung ibalik nimo Lord ang imuhang talent nga gihatag sa akong i-offer ang akong tingog diha sa atong buhi nga Dios. The title of the song is Ang Hugma Mo. Ang krus sa Kalbaryo, ang handumang sa dako, nga gugma mo.
gipasan mong tanan, akong salag kapakyasan. Nagmadaugon ka, kay gibayan mo ako, gawas mo na, kamatay may gahon, ang ngayon kang simbahon. Pagkatahon sa gugma mo, Jesus, pagkatahon sa gugma mo, Jesus, tingog ako nga masuot kanimo, huy, ang kasing-kasing ko. Ang krus sa Kalbaryo, ang handumanan sa dako, nga gugma mo, gipasan mong tanan, akong salag kapakyasan. Nagmadaugon ka, kay gibayan mo ako, gawas no na, kamatay may gahon, ang ngayon kang simbahon. Pagkatahon sa gugma mo, Jesus, pagkatahon sa gugma mo, Jesus, tingog ako nga masuod kanimo, huy, ang kasing-kasing ko. Sa gugma mo, Jesus, pagkatahon sa gugma mo, Jesus, tingog ako nga masuod kanimo, huy, ang kasing-kasing ko. May gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo. May gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. Pagkatahon sa gugma mo, Jesus, pagkatahon sa gugma mo, Jesus, tingog ako nga
masuod kanimo. Uy, kasing-kasing kuko. Sa gugma mo, Jesus, pagkatahong. Sa gugma mo, Jesus, tinguha ko na masuot kanimo. Uy, kasing-kasing ko. Amen. Thank you, Lord. Amen. Daghang salamat. Amen, no? So nagmatch gyud ang special music sa ato ang opening song nga No Other Name. Unya nag-remind ka nato ang maong awit nga ang cross sa Kalbaryo andumanan sa gugma sa Dios kanato, no? Salamat gyud Sister Maribel sa imuhang maayo kaayong minsay sa maong awit, no? Nag-focus sa gugma sa Dios kanatong tanan. Salamat sa maong special nga music. So moadto kita karon sa ato ang Word of God ug matod pa sa instruction diri sa ato ang program. Let us hear our CIC men discuss about victory, no? Kining acronym nga victory. Nya ako man gyud una-una diri, Brother Santos, no? Murag nagkita man ta diha pag-anha namo sa ACD sa Jinsa, no? Yes po. Kita ta, brother. Oo, na di ta gyud ka makalimtan kay dito na ko na realisar nga kamo man di ay tag-iya sa General Santos, no? Sige So magkita ta diha karong July if God is willing. So atong umpisahan, Sister Emma, so ako man mo una kay 5 minutes raman i-share screen na ako ang akong isulti para nga dili na ko ba madugayan ba, no? So naa diha ang word nga victory. So ang naka-assign sa ako mao ang letter V. So mauni ang akong analysis sa maong word nga victory, no? Vision with valor lead to victory. So dili kita pwede mahimong victorious without vision. So kanang imong pananawon or vision with valor or kaisog lead to victory. So nganong importante kaayo ang vision? Matod pa ni usa ka philosopher siya, the bravest are surely those who have the clearest vision of what is before them. Glory and danger alike, and yet notwithstanding go out to meet it. Okay? Another ko nga kining question nga why vision is important. Ano kinahanglan man gyud importante ang vision? Because without vision we cannot get to where we need to be. Dili ka kaadto sa imong adtuan, di ba? Mao na ginaingon nila Sister Leia Santos Buriros nga ang taong di marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan may stiff neck, no? Or ang taong di marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makarating sa kanyang paroroonan. Yan. So without vision we cannot get to where we need to be. Nakainomdom ko sa pelikula ni Tom Cruise nga naay gitawag dito Minority Report ang title sa pelikula, nga naay mga usa ka tawo dito nga usara ang iyang mata. Ang iyang gisultis niya, in the land of the blind the one-eyed man is the king. Sa yuta kuno sa mga buta, ang tawo nga usa ang iyang mata siya gyud mahimong hari. So without vision, we cannot get to where we need to be. Kung imo tan-awon sa Bible, if you look at Joseph's life, ang anak ni Jacob, God gave him a dream, a vision at young age. Kay balo naman mo sa istorya, di na nako dugayon kay murag mahurot ang atong oras. Si Abraham gihatagan sa Dios og vision. Tigulang na kayo siya. Si Sarah at the time 90 years old, si Abraham at the time nga nakaanak sila 100 years old. Ug sa tibuok kalibutan, Brother Santos,
si Sarah ra ang babae nga nanganak nga ang iyang gibayad sa ospital pagpanganak niya ang iyang pensyon. Senior citizen naman. So pensyonado na, no? So grabe ang vision si Abraham, Sarah. O Abraham, you will become a father of all nation. That is why tinuod yun. Ang promisa sa Diyos o ang Biblia tinuod because of Abraham. Kay ang mga Muslim, gatuo man sila, ngagikan sila ni Abraham kay si Ismael, Muslim or Arab man sa ilang view. Di ba? That is why nga mauna ang vision sa Diyos. And also God gave Israel a dream of a promised land. Di ba? Yutang Saad mo na ang Mindanao gani gitawag nag promised land, di ba? Mindanao, the promised land, no, sa Pilipinas. So God gave Jesus a dream that the nations would be saved. Titus 2:11, for the grace of God has appeared that offer salvation to all people. And also John 3:16. And also God God gave also that dream, no? Nga ang church will reach the multitudes and disciples them for the kingdom of God. So naay gitawag nga vision. So we must be challenged again of the necessity for every Christian to have a personal vision of the purpose and calling of God for our lives. That is why ang akong letter V nga naka-assign, remember, giingon sa Proverbs 29:19, where there is no vision, the people perish. So vision is what progress make, no? Kung ikaw na ay vision in our lives, determines what progress we make. Your vision will lead you to your destination. Yan, di ka makarating sa inyong paruroonan without vision. So your vision will lead you to your destination. That is why it is one of the keys to victory. Ang letter B, vision. Og naapoy giingon diri nga matod pa diri, a person without vision is worse than a person without sight. Maayo pa ganing buta, kita mo si isa man Helen Keller o si Fanny Jane Crosby, di ba? Daghan siya na compose ng mga hymns. Si Fanny Jane Crosby o kining si Helen Keller, murag na tao siya nga mute, amang, nya bungol pag yun, unya buta pag yun. Si Helen Keller. So ang nahitabo niya, naa siya sayings nga, the beautiful thing in this world cannot be seen or even touched, but are felt in the heart. Mauna. Diba? So, for we walk by faith and not by sight. So again, usbuna ko ang akong gisulti. Vision with valor lead to victory. So, unsa man ning valor? What does valor mean spiritually? It means strength of mind or spirit that enables a person to encounter danger with firmness or personal bravery. So bravery and valor are often considered important traits because they demonstrate a willingness to face challenges and overcome obstacles. So they indicate an individual strength in the face of adversity, determination, and perseverance. So mahimo kang victorious. So as I end, remember, sa victory, letter V, vision with valor lead to victory. Dagang salamat o maayong praise the Lord. Very good, Brother Pax. So salamat 7 kaayo. stars. O muadto ta sa atong next nga Letter. musulti. Ang atong amigo nga murag si Pabaruti. No? Si Brother Herson. Brother Herson, pwede ka nakasulti sa imong letter I. Panbiya, nakita na ko dre hilep. Babasin na ako na out of coverage. Skip lang Si sa Brother siguro. Herson? Nakabutang diri lep. Ay, basin na kuan siya. Disconnected. Oh, basin. Nanilhig. Naman, no? Nanilhig silang balay. Nanilhig. Ganyan si Sister Ruth na Miss Bis. Yan na po nanilhig, ha?
Pareha mi din nanilhig. Skip sa dito Oo. siya sa Kay ay. naara ba na Brother Jonathan nga samtang ang nanay ga panilhig, ang bata sigig duwa gikasab-an siya dong wa ka maulaw nga kapatay-patay kung panilhig niya ikaw sige ragduwa. Ingon sa Nana, bata niya nana. nay mas makaululaw nay kon ikaw ang gaduwa o ako ang gapanilhig. Nana. Ana? Oh, Nana. ba nanilhig ato. Nang anong nawala mo ko? Wala. Brother Herson, ang letter I, ikaw na pod ang mosulti. Letter I. Ang akong bersikulo nga nakita is Hebrews 10:24 to 25. Akong basahon, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. My letter I stands for inspiration or inspirer. You know, to become a Christian, it takes a community. I mean, nobody becomes a Christian by his own mostly, but because he was inspired, he was encouraged by somebody. Kaya, how can we encourage one another? We can encourage one another by our words, by our action, and a lot more. Ang makapa disgruntled sad sa usa ka Kristohanon, mao sad ang iyang kauban. So if we forget to inspire others, then we fail to do our task. Kaya let us consider how we may spur one another. Kasi our actions, our words, our behavior is are an instrument of making somebody believe in God or in Jesus. Kaya what we are doing is we are trying to inspire one another to continue to be Christians in words, in thoughts, and in deeds. Kaya mga Kristohanon, let us be watchful kasi sometimes we are Christians in our thoughts, but our actions negate it. Our words negate it. So, para maka-inspire ta, let us analyze our behavior. Our behavior is represented by our words, our actions, and our thoughts. Kaya let's be an inspirer. Let us inspire one another. Let us spur one another. Let us build one another. And how do we inspire? There are so many means that we can inspire one another. Ining mga technology nato karon baka pa-inspire po di if we use this with the best advantage. Yan ang mga words of sympathy, words of love. Kasi because of the ordinariness of our relationship, murag po muna lang ang kwantero, we can inspire one another by just saying na we miss you, we love you, we care for you, we pray for you, and the Lord loves you. These are words to inspire one another. So the next word that the I word that comes to my mind is an inspirer. Be an inspirer. Be an inspiration to everyone. And so what we are doing in CIC is one of the ways to inspire, to strengthen our faith. Yes. Thank you, and God bless everyone. I love you. Praise the Lord.
Thank you. Very Salamat good. kayo, Brother Sir Son. Bam, You're an salamat. inspiration sa atua. So, gwapo kayong imong choice of words. Kay nakainomdom gyud ko, Brother Herson, sa kanang awit niya atong high school pa ko nga kanang iya sa Chicago ba nga niya, you know our love was meant to be. Na ang niyang chorus ana, Brother Well, you're the meaning in my life. You're the inspiration. You bring Wow. feeling to my life. Diba? Murag nga na. Makarelate yun ana ang mga Makahilap may man sa edad na. tanag lansang. Brad Pax, Oo. makahilap man sa lansang. So salamat kay Brother Son na. Gwapo kay ang imo mga punto. No? Sa sakto gina. Inspiration. You can become victorious if you are a source of inspiration. You have to inspire people. Okay? Muadto ta sa next Amen. speaker. Kining akong igsuon nga grabe mo inspire gikan sa land of the oriental side sa Dumaguete, si Brother John Ray Ramirez, ang akong amigo og igsuon sa pagtuo. Brother John Ray, letter C ka? Napa si John Ray? Marag wala man sa kwan. Brother John Ray, wala. Time pa, tanaw na ko. Oo, kita niya ba? Okay. Ako sa WhatsApp kay Pero nag-thumbs up man siya gabi. Katong isang adlaw. Wala siya. basi wa sa ka-connect. Di, wala. Niya na lang. Ato lang balikan ang si. Balikan na lang na to. Sige. Letter T from the land of West Philippine Sea, Palawan. Brother Nats Lobos, letter T. Brother Nat? Na si Brother Nat? Di ko kakita. Siya na. Good morning. Na ade akong amigo. Maka-inspire man. Sige, ako T. Okay, T is, makita lang akong screen share. Kita Nats. Okay. Okay. T is for truth. 2 Thessalonians 2:9 to 10. The coming of the lawless one will be in accordance with how Satan works. He will use all sorts of displays of power through signs and wonders that serve the lie, and all the ways that wickedness deceives those who are perishing. They perish because they refuse to love the truth and so be saved. Truth is both the written revelation through the Bible and the incarnation of the Word, through whom all creation was spoken into existence, and with whom his life and teachings are the demonstration and perfect embodiment of the way, the truth, and the life. People in our day and age do not love the truth. They love the trending, the tempting, the tasteful. So to attain victory in Jesus, we must love the truth. Love and obey it to the point of death, because truth most of the time is not popular. It's not trending. It is not attractive, not tempting. It is boring. It is not tasteful, not appealing to the 5 human senses. There are 3 things to do with the truth. Number 1, to experience victory in Jesus, we must be thirsty for the truth. Matthew 5:6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Mga tao karon kinanglan, especially atong mga anak, must learn to read, to listen, to be detached from gadgets and the grip of the gadgets. There is only the right time, no? May tamang panahon para sa gadgets, may tamang panahon sa pagbasa, sa pakikinig, no? Sa pag-enjoy sa moment. Lalo na sa church, sa pagpaminaw sa wali, sa pag-join sa mga activities sa bulaton sa Ginoo. Number 2, to experience victory in Jesus, we must trust the truth. 2 Corinthians 5:7, isgutan ni Brad Pax, we live by faith and not by sight.
Okay, so kinahanglan magsalig kita sa gitudlo, gisulti sa Ginoo. And last, to experience victory in Jesus, we must be willing to take orders from the truth. We must be willing to obey. Ingon ni Jesus, many will call me Lord, Lord, but they are not willing to do the will of my Father who is in heaven. In conclusion, T in victory is for truth. Therefore, truth must be tirelessly taught so that the thirsty for God and His kingdom will experience triumph in Jesus. Amen. God bless. God bless. Amen. Pagka wapo Excellent. kaayo oy naano ko'y sermon karong Domingo, no? Letter T. You have to tirelessly teach the truth, no? Tinuod yun na. Imo kang victorious kung naa ka sa truth. Dagang salamat, Brother Nat, sa imuhang inspiring message of truth from the Bible. So letter T. Kita nga Pinoy, dili ta ma-victorious kay naaman tay mga 8 ka T nga dapat ang tangon. Unsa man na kanang tatamad-tamad, tuturo-turo, tatago-tago, tatanga-tanga. No? Daghan pa letter T, no? Nga di kita ma-victorious. Dagang salamat, Brother Nat, sa imuhang wapo kaayo nga pagka-explain sa letter T. Og ang sunod ani, ang ayan yun yung akong amigo sa iyang naka-assign nga letter kay letter O, which stands for Obilidon, no? So paminawan nato ng akong amigo kung ang letter O niya Obilidon ba ni o Giunahan naman ko nimo. O sige, so si Brother J atong paminawon kung unsa ang iyang mahatag nato, mapaambit nga inspiring truth from the Word of God that stands for or naga kuan sa letter O sa victory, no? So letter O, Brother Jonathan, please take it away. Salamat, Brother Pax. Maayong aga sa tanan sa Pilipinas o maayong gabi diya sa US. Ang akong gi-assign ni Inday Ems nga letter is O. Gituyo gyud niya kay nahibalo man siya nga dili yun ako ni malimtan ning letter O. Nagingon na si Brother Pax nga ang akong ngalan, family name is Mobilidon. So, kini nga ngalan, nagtuo ko nga victorious yun ni. Amen. Kining letter O. Pero, Brother Pax, na hinumduman ako itong gisulti sa akong kauban ba, amigo po nato. Kung kailan mo ni Brother Simeon nga di Castro, ingon siya, Brad, nagainom ka pa sa kwan? O zero? Kanang Coke? Yun ako, okay, wala daw na sugar. Ingon niya, ay paghunong nag-inom ng O zero? Naku nga naman. Kanang O zero, ingon niya, kwan na siya. Makabugo. Kay zero good, makabugo. Ikaduha ingon niya, manipis buhok mo, makakalbo. Akong advice, ayaw na mo mag-inom og daghang Coke. Ang tawag diri sa Coke, sa amo, kwan na insulin. Karon. Insulin na. Okay, ang sa letter O, si Brother Herso naghatag man sa iyang memory verse. Ang hatag sad ko sa Ephesians chapter 6 verse 1 nagingon, children, obey your parents unto the Lord, for this is good. So, alang sa mga bata, kung gusto gyud mo nga magbalampuson, mahimo nga victorious sa inyong spiritual life o sa inyong kinabuhi diri sa kalibutan, I will give you this advice nga giingon ni Apostol Pablo nga obey.
obey your parents for Amen. this is right. Tama gyud, no? Unya nagasunod nga if you honor your parents, mao na siya ang commandments with a promise, ang promise long life. Mao nga hinanglan natong mga bata should obey sa ilag yun nga mga ginikanan. O mubura ning ako kaning kita nga mga Kristohanon nakakuha na ko ba kay ikalima man ko nga maghatag og comments nindot ka itong naguna sa ako kay kinahanglan na ay visions jud nga atong kuptan sa atong kinabuhi kay kung walay visions people perish tinuod man gyud na o kinahanglan nga mahimo ta nga inspiration ngadto sa uban ug kaning atong grupo sa Christian International Connection naka-inspire yun ni sa ako as a Christian, as a worker, as a child of God kay kinaot nga kini dili yun nato ni undangon hangtod sa hangtod kay it serves as our inspiration and it will broaden our visions, no? Nga Amen. mugruta sa atong spiritual life. Unya in line ingon nga kita mga sundalo ni Kristo, we are instructed nga we have to go onward. Onward yun padayon. Go, let us go forward. Kay kita mga sundalo man ni Kristo, labi pa kay Ilongguta, Brother Pax, nga kung kadto to sa gira gid kay nga maatras-atras ta nga gira tuyo ta di. Oh. So let us onward. Let us go forward as Christian soldiers. Onya, let us remain obedient to the law, to the commandments of God. Never to look backward. Gawas lang kung may stepney ka. Kay katong nahitabo bitaw sa asawa ni Lot, katong nag-look backward siya. Unya, ang instruction is to look forward, magpadayon. Kung sa'y nahitabo, di nahimo siya nga pillar of salt. So, kani usahay ning atong mga pangandoy sa kalibutan mo ni mahimo nga backjob nato nga makalingi ta. Pero let's focus. Let's go onward. Unya kinsa ganitong nag-ingon na limtan na nako nga sa iyahang address sa graduation day nag-ingon siya nga ingon siya sa kwan tulo lang to ka words ang iyang gigamit. Let us go onward and let us never give up. Sino ganito? Si nalipat ko. Katong ingon siya, never give up. Let us never give up. Dili yun ta mo surrender no matter what will happen to our lives. Ilabi na gyud karon nga panahon. Let us remain obedient. Ay unya, kana daing zero no kanang lingin. Ang tanan nga lingin ang crown tipulon man na siya, di ba? Kanang ginasulob nga mga crown tipulon na siya. So that shape of letter O means victory or a victorious life. Salamat. Hanggang salamat. No, nag-istorya ka parte sa asawa ni Lot no nga naglingi na imong haliging asin. Naadre sa mga usa ka inahan nga ga-drive siya sige glingi-lingi nahimo mang poste sa kuryente. Nabangga naman. Sige Brother Jonathan baka mga brad kita mga naka-assign diri sa tuang letter so so Amen. ka-inspiring no
of truth ang kang brother Nat. So we have to teach the truth, we have to obey the truth, and we have to apply the truth. Salamat Brother Jonathan. Muadto kita kang Brother Danny Santos. Letter R ang sa iyaha. Brother Danny, letter R sa word nga victory. Nakamute ka, Brad. Okay. Kaya na po. Magandang umaga po sa lahat at magandang Good gabi po morning sa po. ang naibigay po sa aking letter ay Mute ulit. Nakamute ulit. unmute yan. Okay. Nana, okay Ito na. po, ang aking pong napili ay sa letter R ay word na resurrection po. Resurrection. At ang aking pong teksto na babasahin ay sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 42, 44 at 54. Ganito pong sinasabi sa wikang English. So also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption. It is raised in incorruption. It is sown a natural body. It is raised a spiritual body. There is a natural body and there is a spiritual body. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Ito. Ang matalataan po ito ang pinaka sentro rin po ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano, sapagkat kung babasahin po natin ang kabuuan ng chapter 15, sinasabi po dyan ni Apostol Pablo, may iba na nagsasabi na wala daw pagkabuhay na magli, walang resurrection of the dead. Pero sa atin pong mga Kristiyano, hindi naman tayo mga Saduceo, yung Saduceo yata, hindi naniniwala na may resurrection, di po ba? Ang mga Pariseo lang, Pariseo at saka Saduceo yan, nahati yung dalawa. Kaya ngayon, mayroong mga Saduceo na hindi naniniwalang may pagkabuhay na maguli. Kaya pinaintindi po sa atin ni Apostol Pablo na kung walang pagkabuhay na maguli, walang kabuluhan ng ating pananampalataya. Kaya yun po, bilang mga Kristiyano, yan ang sabi nga kanina, kabahagi natin na inspirasyon po natin na tayo magpapatuloy sa sunod. Maganda yun, sabi, karugtong mga pagsunod, obey. Hindi lamang sa mga magulang, kundi sa ating Panginoong Hesukristo, sa mga utos niya na dapat nating gawin, bilang mga anak ng Diyos. At maraming makautusan na mababasa natin na dapat nating sundin, hindi na natin kailangan isa-isahin po yan. Kaya patuloy po yung ating pagbabasa. Kaya ang pagbabasa natin ng banal na kasulatan, araw at gabi pa nga po yan sinasabi dyan. Kaya masarap po talaga yung nagbabasa tayo araw at gabi. Hindi na masabing buong araw at buong gabi. Araw at gabi lang. Kaya ang aming ginagawa rin po ay umaga at saka gabi. Yun ang kwan. Kaya yun ating pagsunod din po yung mga pagbabasa po at pag-aaral na tulad nito ng mga salita ng Diyos ay maganda na pagbibigay po ng inspirasyon sa atin upang tayo magpatuloy na gumagawa na para sa Panginoon at sa pagsunod sa kanyang mga kautosan dahil po dun sa pag-asa natin na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan o sinatawag na resurrection na pagkabuhay na maguli sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. At dito po, kaya ito pagtatapos, ang sabi po sa verse 58, therefore, ito yung sinasabi ni Brother Joe siguro na karugtong ng gusto niyang sabihin na yung magpapatuloy onward, forward. Pero ewan ko kung tatama itong versikulo po na ito. No? Ang sabi po sa pagtatapos natin, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always, abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Ina po at maraming salamat.
Daghang salamat, Amen. Brother Danny. So, kagwapo sa imong Amen. verse kay 1 Corinthians 15:58. Pero kung atrasan nimo ang 57, niingon na diha si Apostol Pablo nga, but thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Og tinuod na ang resurrection. Importante kaayo kay ang resurrection ni Jesus prove to the whole world that there is life after we die. Mo na naatay victory, no? There is life after we die. Ang resurrection ni Jesus. Salamat kaayo, Brother Danny, sa imuhang spiritual wisdom nga gihatag sa atoa karong buntaga, no? Sumuadto kita sa next nga letter. Letter Y. O atong hangyoon niyang atong amigo nga taga sa Cebu, si Brother Junji Ramirez, if he's around, di ko makita. Brother Junji, letter Y sa word nga victory. Wala po. Wala po si Brad Junji. Wala silang duha. Duha gyud ka kaluwa. Kay ang plural ba sa word nga child, Sister Amparo, ang plural sa word nga child dili na children, twins. Twins. Wala silang duha, letter Y. Moadto kita sa sunod. Wa man, naapay substitute, letter Y. Si Brother Ruel Huyuhoy, ang akong amigo nga Cool Breeze, no? Huyuhoy. Brother Ruel, take it away. Letter Y. Huyuhoy. Y. Sa word victory, ang last letter Y, naa si Yahweh. Sa among group chat ni Brad Pax ug Brad Coco kanang Yahweh karon. Now Yahweh, the name comes from the Hebrew word I am. Ang I am i-translate na ngadto sa Jehovah, mao galing dunay Jehovah's Witness karon. Ang tetragrammaton nga Yud He Vad He or Yud He Vad He or Yahweh is the name for the God of the Israelites. Nya daghang debate ana kay ang sakto gyud nga mao na Yahweh or Jehovah. Niya maingon pod nga dili angay dito ng Yahweh kay di kana sa nag-unaan na ang mga pagans, no? Pero pagka nidaghan ng pagkahuman sa flood, nidaghan ng mga tao, niya nag-tao turi ni Babel. Unya gusto silang gusto silang nga dili magkatag, usara sila. Kung malayo na sila sa maong dapit, ilang tan-aw dito ang tower, balik din sila. Kaya gusto pa sa Ginoo nga magkabuwag-buwag sila. Malukop ang tibuok kalibutan. Mao tong gitagaan mga tao og nagkalahi-lahi nga mga putong. Mao to nga sa mga Israelitas, Yahweh, unya sa English karon God, unya sa Muslim, unsa sa Muslim? Allah. No, Allah, Unya sa mga Pilipino, Bathala. Unya niabot ang mga katsila sa Pilipinas, doon na natay Dios. Pero bisag asa ana di ay gamiton, sakto na kung imo na nga gi-refer sa Ginoo nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta ang gamhanan nga Ginoo. Mighty God. Pangutana. Asa man karon si Yahweh? No? Asa karon si Yahweh? Walay nakibaw asa siya, pero si Yahweh na where did Yahweh come from? Asa gikan si Yahweh? Wala sa sinugdanan, no? Sa atong giingon, I am who I am, Exodus 3:14. Unya unsa o kinsa si Yahweh? Spirito, John 4:24, eternal, immortal, invisible, unchanging, sa Malakay 3:6. Unya asa si Yahweh karon? Nasa langit, maingon na nasa langit or everywhere. Psalm 139:5-9. Unya unsa may hibaw ani Yahweh? What does Yahweh know? Or knows everything, no? Kibaw sa tanan. Sa iyang nakita, tanan iyang nakita.
asa siya kutob forever. Unya unsa nga sala nga makita ni Yahweh. Unsang sala ang makita ni Yahweh? Be, mga babae? Tanan. Tanan. O, tanan. Bisan pag ka na mga sikreto nga mga sala. Thank you, Sister Ima. Tanan. O, secret sins, makita. Psalm 98. Sa tanan nga gibuhat ni Yahweh, asa man ang unsa man ang pinaka-espesyal. Be, Sister Ima? Tao. Tao. Oh. Sister Ima, akong tawagon kay Bright Kenneth siya. Oh, tao. Thank you, Sister Ima. So, Genesis 1:27, Genesis 1:31, ang pinaka-espesyal ang tao. Unsang butanga ang gikinahanglan sa Ginoo gikan sa tao? Unsang butanga gikinahanglan ni Yahweh gikan sa tao? Ang tubag nga na wala, kay siya ang tag-iya sa tanan. Pero ang pangutana, pero unsa man ang atong ikahatag sa tao ngadto ni Yahweh para siya malipay. Sister Ima, sa may ihatag sa tao ni Yahweh para siya malipay. Nangutana pa kung aga. Ay, Sister Ning. Unsay ihatag nato sa ni Yahweh para siya malipay? Ang atong pagdayig. Ang atong made pagdayeg. us to praise Him. Atong pagdayeg, atong pag-praise niya, ang atong gugma, Sister Nining, atong obedience, atong time, pagsimba, atong kwarta. Yes. Ecclesiastes 12:13. Oh, unsay gibuhaton sa tao? Fear Him and keep His commandments. For this is the whole duty of man. Unya napakoy sumpay, nakoy gisuwat dire. Kung dunay way sa atong kinabuhi, doon natay victory. Mauna ang King or Yahweh sa kaluwasan. Kay si Yahweh muhukom sa kalibutan. Matthew 25:46, the sinners will go to eternal punishment, hukman, but the righteous, ang mga matarong, ang dunay way sa ilang kinabuhi, ang dunay Ginoo silang kinabuhi, to eternal life, victory. Salamat. Daghang salamat, Brother Ruel, no? Wapo kaayong kang Brother Ruel. Okay, si Yahweh or ang Dios, mahimo tang victorious kung naay Dios ang atong kinabuhi, no? Mauna siguro ang summary. So mo to si Yahweh, no? Kay si Engineer Rudy man niya, Brother Ruel, di ba? Atong gisunog niyang iyaself, sige man to singgit samtang gidagputan siya, Yahweh Elohim, Yahweh Elohim. Nahinay kay gid siya kasunog kaysa di niya na magwantang init, niingon naman sa kanyo, Yawa inita, Nagyana naman to, no? So dili maayo to, Brother Ruel, ha? So salamat kay Brother Ruel, og moadto kita sa next nato nga speaker sa letter Y gihapon, si Brother Abel Pitugo, akong amigo nga bright po kaayo. Brother Abel. Morning. Morning. Salamat sa kagayunan. Ang Y nga akong i-share stands for yield or surrender. Amen. Kasagaran nato, bisan kitang mga Kristiyanon hilig kag diskarte ba. Nga basta na apay mahuna-hunaan atog yung buhaton. Unya diha na ta mo submit sa Ginoo, mo yield sa Ginoo kung wala na tay laing pumagi. Bahala nag-unsay atong bahala na kanang tuwad-tuwali ang ginabuhi basta kay napatay mo una-unaan. Buhaton gyud nato unya og wa na gyud tay makaya. Kanang zero na usa pa ta mo yield sa Ginoo. Unya kana nga batasan usahay mga kaigsuonan dili kay ganahan ang Ginoo na tungod kay ang Ginoo gusto nga sa pagsugod pa lang sa atong mga kabugaton, gusto ang Ginoo nga mo surrender na tadaan niya kay aron dili kay ta mag-suffer, dili kay ta mag-antos. Ang usa sa mga istorya sa Bible nga ako nakita nga nindot kayo ang katong istorya ni Daniel og sa iyang mga amigo. Nga sa diyang hari mingon nga kanang nabother og maayong hari sa iyang damgo, pero ini kabuntag nakalimot siya kung sa iyang damgo. Wala nawa siya ngunahuna pero ang katong kaguol, ang katong kabugaton siyang kasing-kasing na agyapon.
Mao tong gipatawag sa mga hari ang tanang mga manggialamon, mga salamangkiro, mga manalagna. Unya gipaatubang sila sa atubangan sa hari. Ug mingon ang hari nga tug-ani ko sa akong damgo ug ang interpretation ani. Kasi kisabay may laki ana nga hinoon tingali sa panahon ni Joseph. Isulti man ni Joseph ang damgo. Unya iyang i-interpret. Kini karon kay lahi man. Kay hastang damgo ipasulti man kay nagkalimot mang hari. Unya hastang interpretation sa damgo. Mao to nga tungod sa kalagot sa hari, iyang gustong ipapatay ang tanan nga mga magician, tanang mga astrologers tanan. Unya miabot ni Daniel ang balita. Pinagi siya ang amigo nga si Aryok. Unsay giingon ni Daniel nga ignaasa ang hari nga mangayo ko og pipila ka adlaw aron akong isulti niya ang iyang damgo ang interpretation. Mga igsoon kong tingali kong kung ako pa lang sa side ni Daniel ba, nakalimot ba gud ang hari siyang damgo. So magbuot-buot magbuot-buot na kog sulti siyang damgo, mahal nga hari mo ning damgo. May nga hari di man na mao, di ba nakalimot ka? So pero wala ni buhata. Nangaya sa siya og pila ka adlaw unya iyang gisubmit, iyang gisurrender sa Ginoo ning tanan. Wa siya nangitaglaing pamagi. Wa siya nangitaglaing diskarte nga malibre silang tanan kay pamatyon man sila. Unya dito siya Ginoo duol dayon. Wa siya nagduha-duha, wa siya naglangan-langan og duol sa Ginoo, iyang gisubmit ning tanan sa Ginoo. Og diha-diha og pipila ka adlaw gisultian siya sa Ginoo sa damgo sa hari og sa interpretation. The same picture mga igsoon sa atong kinabuhi karon. Og I know nga ang gini ato mga kaigsuonan diri mga banggiitan kay mga diskartes kinabuhi. Grabe mo mga diskarte sa kinabuhi. Unya tungod sa ato mga diskartes kinabuhi, gidabu-dabuhan ta sa mga kasakit pod. Tungod sa atong pagbuhat. Ang akong pagdasig nga mayon ta og sa pagsugod pa lang daan ug unsay ato ang gibuhat ato ning isubmitar daan sa Ginoo. I-surrender na to tanan daan sa Ginoo. Amen. Ang atong first move is ang atong unag yung move, first move is to yield. Atong surrender sa Ginoo tanan. Ako ning nakit-an mga igsunan, ako ning nakit-an ang importante niining butanga sa dihang nagpioneering ko. Di gid pwede nga magbuot-buot tag atong kagaling mo diskarte. Kinahanglan nga Ginoo gyud. Nya siya ra maghimo og daan, maglamdag nato og unsay angay natong buhaton sunod. So, salamat. Og dalay ko ng Ginoo. Dalay ko ng Ginoo, Brother Abel, kuwapo kayo ang imong punto o gitudlo gid sa Biblia nga we have to surrender or yield everything to the Lord. Amen. Nya kung dili nato i-yield, we can never become victorious. No, kay numdum ko sa case na dihang gibagyuhan ba sila ni Jesus sa dagat. Si Jesus gatulog-tulog dito. Sa diyang hapit na malunod mo pag ipukaw nila si Kristo, pero sa tinod lang paghuyop pa lang sa hangin, Brad Abel, kung ilan na to gipukaw si Kristo, di na to sila hapit malunod. Galing kay gihuwat pa man nila nga mabagyuhan, usa pa tawgon si Kristo mo to isakto ning ingon nimo nga paduol na nga daan, ayaw naghuwat pa nga mabagyuhan ka og muduol sa Ginoo, no? So Wow, salamat kay Brother Abel. Ha? Di unta to sila malubatan og maayo. Oo, na. So mauna ang yield, no? So ni ana tadri karon na wala nakakuha ng letter C. So kita na lang mudugang ana, either Christ na or either courage o ang letter R. No? Karinumdum ko sa letter R, Sister Leia nga naamay niya pre kay ba ka unsay tinuod ko nga ngalan? Nya wala pre, pero taga ikog hint. Unsa nga letter ga start? Nya ang ako ngalan pre ga start sa letter R. Nya Roland. Siya dili. Ruel, siya dili pod. Nya unsa man nga R? Nya Arman. So, delikado na nga letter R, no? Kay Arman. Oh, sige. Sila ga-argue. Joke lang to ako akay si Manay murag wa man ko paminaw, no? O sige, so muadto ta sa atong memory verse, Sister Emma, ikaw na po siguro mo take over kay dinanay ko na ko joke ni ba? Sister Marlene. Oh, si Sister Marlene ang atong driver. Thank you, Brother Pax, in behalf kay Brother Louie, ato lang siyang appeal of prayer niya.
Salamat kayo sa sharing. May sa Okay. atong sharing ba? Kay daghan kay tag mga kanang group of brilliant minds. So we gathered a lot from the sharing. Salamat kaayo mga men of God. Amen. Ah, Praise God. yes, praise God for that. Magsugod ta. Kinsa may gusto mauna jud. Nga kanang gusto ay Mautong ako sa 1 Corinthians 15:57 But thanks be to God, He gives us the victory to our Lord Jesus Christ. 1 Corinthians 15 verse 57. Amen. Okay, salamat. Ako, Sister Mar. Sige po. Sa 1 Corinthians 15:55, nag-ingon din O death, where is your victory? O death, where is your sting? Kanya, ang among kanta ni Mrs. O victory in Jesus, my Savior forever. Plans me to victory. beneath the Okay, thank you. Og yun ang theme song karong gabi una. Victory in Jesus. Thank you kayo. Kinsa pa'y gustong mauna para di maunan. Giunahan ako ni Pastor Pax pero sige lang. Yung memorable verse ko, 1 Corinthians 10:13, wala mang victory pero victory over temptation. No temptation has taken you, but such as is common to men. God is faithful. He will not suffer you to be tempted above your ability, but with the temptation, He will also provide a way to escape it, that you may be able to endure it. 1 Corinthians 10:13. Amen. Amen. Thank you kayo. Si Sering kay permi na siya gusto mo gawas. Sige. Dingding na pading. Ha? Pwede ra ko hantod to 8:30. Pwede ko hantod 8:30. Ikaw na lang karon. Aron maka-memorize. Ako na lang. Sige. Sige Murag wala man word nga victory. Bahala na lang Proverbs 16:24, pleasant words are like a honeycomb, sweetness to the soul and health to the bones. Yeah. Kanta. Opo. Kadiyot. Kani chorus lang ako chorus. Faith is the victory. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Unahan man ko nimo Sering. First line ka na lang po manay. First stanza ka manay. Kadaog yun ang kanta manay. Chorus naman to. Chorus tong imo. Chorus. First stanza ka manay. Sige, si Manay na lang. Sunod. Si Manay daw. Ako dason. Opo. Ikaw madason. Mangita na lang ko dili chorus after. Second Samuel 8:6. And the Lord gave victory to David wherever he went. Oh, amen. That's a good one. In come along the hills of light, the Christian soldiers rise, and praise the battle ere the night shall veil the glowing sky. Against the foe is veiled below, with all our strength behold. It is the victory that overcomes the world. Adira lang po kay Praise the Lord. Ako sunod, pwede?
Sige po. Sige po. Ang sa akon, 1 Corinthians 15:57. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Ang akong kanta, stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Left high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall be elite. Till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. All right. Amen. Praise the Lord. Amen. Okay, salamat. Na gusto magsunod, kay manawag na lang ko. Pwede. Sige, Ate Ice. Para di maunahan. Taga barangay ba? Kasi masaba niya ang Limpid Kanal. Okay. Ako sa Deuteronomy 20 verse 4. For the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies, to give you victory. Amen. Tapos akong kanta, Tabangi Kumat. Kaya mo yan. Kaya. Tabangan ko ni Emma ba, second voice. Ako in Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone. Amen. Okay. You did it. Good. Thank you, Kaayo. Kaya ko para sa Ginoo. Wala na? Gusto? Sige, manawag na lang ko. Ate Ape, ikaw ang nasa screen, ako mauna. Tasog kamot ang taga-Australia, Beng. Sila ni, Brother Mike. Okay, sige. Kamo na po. Sa madagingan. Amoy kay kadagan na nabalik-balik amo mo reverse. Patay kanta. Sige lang. Sige. Ang ako sa Proverbs 21:31. The horse is made ready for the battle, but victory rests with the Lord. Sige. Kang sister ganina mo parehas ni. Deuteronomy 20 verse 4. For the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies, to give you victory. Amen. Kanta no. Among kanta binisaya ni gihapon. Okay. Ang atong pagsalig, ang atong pagtuo, maoy makabuntog sa yutan-on nga gahom. All right. Wala na gyud? Ako na. Sige. Okay, ako First Chronicle 29 verse 11. Thine, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty, for all that is in the heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. Okay, my song is The strife is o'er, the battle done, the victory of life is won. The song of triumph
triumph has begun. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Amen to that. Thank you kaayo. Uncle Joe and Auntie Wayne. Kamu na. Among reading verse sa 1 John 5:4. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Yan lang tos Victor. Sige. Ito na. Among kanta with Blessed Art Day. Blessed are they who do His commandments. This shall see the light. Into the city they shall enter. They are victors in the strife. Amen. Hey. Hi, Ding. Amen. Hello. Salamat. Okay, thank you kayo. Auntie Wayne, memory verse nimo. Yes. Wala sabi. Wala. Sige lang. Sige lang. Sige, alright. Sa sunod, asa na ba ako? Si Ate Det de la Peña. Okay. Mute na? Unmute na? Yes. Mabati na. Ang ako na bang verse, memorize na ni brother. Okay, ganun din. 1 John 5:4. For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Yan yung akong kanta, gikanta na pod. Ako na lang kanta ng katapusan. Faith is the victory we know that overcomes the world. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Amen. Amen. Thank you so much. Next in line. Kuya Andrew. Okay. Sige. Naiyahan i-video. Ano yung memory verse? Maayong buntag, maayong hapon sa tanan. Ang akong kanta makita in part sa 108 verse 13. Through our God. Through our God we shall do valiantly, for it is He who shall train down the enemy, will sing and shout the victory. Christ is King. Christ is King. Maura to, daghang salamat. Amen. Kundi na lang Ate Linding. Okay. Ang ako, Deuteronomy 20 verse 4. For the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies to give you victory. Deuteronomy 20 verse 4. Niya ang akong kanta sa second verse sa Onward Christian Soldiers. At the sign of triumph, Satan's doth flee. On then Christian soldiers unto victory. Mora.
Nagit may victory. Basta lang na victory. Basta na yung victory. Aha. Sunod. Asa na ba ko ani dapit? Oh, ato ta sa Jensen, Kuya Danny and Maribel. Kayo po. Okay, may napili na siya na kwan. Ang aking verse kanina, nabanggit na ng iba, kaya namili na lang ko ng isa pa. Psalms 118 verse 14. The Lord is strength and song from my salvation. Ang awit namin, chorus lang nung worthy is the Lamb seated on the throne. I crown you now with many crowns. You reign victorious. Thank you po. Thank you. All right, salamat. Nagit to victory ba? Amen. Let's go to Jensen gihapon. Ate Nora, kayo po. Then sundan na lang ni Luz. Nandiyan ba si Luz? Asan na ba to? Na si Luz. Hello. Okay. To everyone sa taga-US. Akong memory verse sama kay Brother Arman sa 1 Corinthians 15:55. Oh, death, where is thy sting? Oh, great thy victory. Ang akong kwan, love lifted me na lang. I was sinking deep and sin, far from the peaceful shore, very deeply stained with blood, sinking to rise no more. But the master of the sea, there is a velocity, seeking a forgifted up and love me now. Love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. Thank you. Amen. All right, Luz, sundan mo na lang. Hello sa lahat. Ang sa akin, sa Psalm chapter 60 verse 12, with God we will gain the victory and He will trample down our enemies. Hindi ako naka-prepare kasi hindi ko na basa kaagad ang nabasa ko pero parang nawala ko sa ko. So yung kanta ko na lang yung in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Ano sunod? Satan will flee. What's that? Satan will set me free in the precious name of Jesus. Okay. All right. Salamat. Ay, Palawan. Pastor Nats. And then sundan ng Dumaguete. Ate Erna. Okay, my verse is Revelation 12:11. They triumph over Satan by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. My song is favorite song. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty,
Worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. To God be the glory. Amen. Amen to that. Oh, okay. At the Ernst? Yes, ang ako ang verse kay paras kay Luz, but is taken from Psalms 108 verse 13. Para sa silang context. With God, we will gain the victory and He will trample down our enemies. So akong kanta kay apil-apil po kanta bahala na. Hallelujah. You have won the victory. Tama na to? Tama na to. Okay. Salamat. Amen to that. Manong Herson. Sunod si Brother Abel Pitogo. Wa man namo nabatian. Nagadagan mo gud ko. Ay Kunong sa oy kidelikado. Deuteronomy chapter 20 verse 4. For the Lord your God is He who goes with you to fight for you against your enemies, to give you the victory. Onward, Christian soldiers, marching us to war, with the cross of Jesus going on before. You are victory. Amen to that. Salamat. Victory. Pastor Abel? Ang ako nasa hinay akong signal, ako lang paungon na akong kamera. Okay. Okay lang. Exodus chapter 14 verse 14. The Lord will fight for you, you need only to be still. Mao ni paborito sa akong papa nga hymnal. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. Okay, thank you. Amen. Salamat kaayo. Nabilin siguro kami na lang ni Ate Emma. Ate Ems, ikaw una. Okay. Ako nasa Proverbs. Di ba kaya akong open ha? Proverbs. Romans 8:37. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Ako ang tono dili sa nara. Basta, in my life there reigns kanang gahari. There reigns a victory. There reigns a victory in heaven's harmony. In my life there reigns a victory. There reigns a victory in life. Amen. Okay, salamat kayo niya. Ako original composition. Originally copied. Ang ako is Psalms 108:13. With God, we shall do valiantly. Press me ata ni Kuya Andrew. It is He who will tread down our foes. Ang akong song, kuan siya. There's a peace I've come to know, though my heart and flesh may fail, there's an anchor for my soul, I can say it is well.
Jesus is overcome and the grave is overwhelmed. The victory is won. He is risen from the dead and I will rise. Ginalang kutob. Amen. Salamat kaayo. Balik na to kay Ate Ems. Kinsay mag-lead Si Ate Ems. Sister Amparo. Pastor Pax, na ba siya? Wala na. Si Sister Amparo niya, dagan kahit og nag-message ako ang nagkasakit si Brother John G, si Louie, kay nag-change magod daw ang weather from init to ulan. So, ato silang i-appeal og prayer si John G og si Louie. Okay. Katong naasa si IC bitaw nga bata ang gi-post ni Junji, Junri. Junji. Na yung bata nga ingon si Lynette basig nag-cerebral palsy na. Tagapulan tubig nga bata. Nangayo mo to siya tabang. Insa to? Insa to nga bata? Taga Dumaguete. Misad Sister Amparing bago at may nga niatong miaging simana kami nakaabot nga safety niya kasakit ko o karon medyo okay na. So salamaton sa Ginoo nga medyo okay na sad ang paminaw. Okay. National Convention pa rin. Convention at saka leaders. Taon ba? Convention? Hindi na mag-break. Doon pa po yan po. Seminar. Ako sa mal. Kana. Ay padayon. Yung bata na inano ni Juan. Yeah. Ni John Ray. Kita nga na to? Bata? Request din si Nats yung concert daw niya sa July 19. Sa CBS din mo ba? Ito. July 19. Sa CBS? God bless. Something. Sa mag-ampo. Pelpot ko ampo sa amo ang pag-start din mag-pioneering May karong Sunday na. Dire lang sa among balay. Huh? Ilos. Ba yan? Karong Sunday mag-start May. Ay, day. Ito. Kita mo na. Ano lang. Nadunggan ba ako? Nadunggan to ako ang ano? Nadunggan to Luz. Sister Amparing si Sister Luz daw kanang ilahang sila. Nadunggan ko. Okay. Ay, mag-service sila sa ilang balay? Mag-start na sila. Oh, my goodness. Ang mukha na lang ikaw na ay problema sa church. Naunta kuan lang pod mabalik ang gyapon ang maayong relasyon sa between sa Fatima sa mga naghawa. Dili kami nagkuan, wala kami nag-12. Wala daw sila nag-dito. Oh my dear. Ako po, Sister Amparing. Okay. Padayon nga pag-ampok sa kay Brother Joe
O ang seminar karong sa MCFCS karong June 10 to 14 unta magmalinawon o malampuson o kayuhan sa mga nagmasakit. Salamat. Okay. Ay Dailos. Seminar sa Sa MCFCS June 10 to 14 June 10. nga ang mga teachers unta nga adunay mga ginabati unta maayo sila. Apir si Brother Domingo David. Oh. Salamat. Welcome. Katong atong mga regular regular prayer request sa convention, health issues sa mga unspoken prayers o guban pa. Kung kinsa, wala naman siguro na. Meron pa kaming pahapon. Kami ng ano tawag to, yung fasting and prayer ngayong starting June to 30 sa ating 103rd National Convention. Okay. Isama po yun sa prayer. National Convention. 103rd National Convention, fasting and prayer. Oh, fasting. Okay. Mag-start po sa June 1. Mag-start kami sa June 1 hanggang June 30. Okay, fasting and prayer. Dani, ang bato sa to yun. Sa 103rd National Convention po na. Okay na, wala na ikuan, wala na sir pahabol, Sister Amparing. Diri sa Negros Occidental, youth camp sang South, Southern Negros at Northern Negros. May youth camp sa North, may youth camp man sa South. Oh. This June, month of June. Wow, praise God. Sa West kag sa East wala pa. North and South. North and South lang. North and South lang. Okay, na pa? Wala. Na pa yung wala na siguro, sister. Okay. So let us join Sister Amparing as he leads us in the prayer para sa tanang mga requests. So okay. Kasi na ako nalimtan. Okay. Okay, let's go to the Lord in prayer. Okay, our holy God, Father in heaven, we are here again together to praise you and worship you, and we are thanking you for everything that you have given to us. Thank you sa mga messages sa imong mga kaanakan karon nga among nadunggan nga bahin sa victory ug lain-lahi nga mga ideya para sa among mga kinabuhi. O Diyos, pasayloa kami sa among mga kalapasan. Ginoo, dili kami takos. Salamat nga ikaw pasaylo sa among mga salaaron nga kami mangtakos nimo o makatubag sa among mga pagampo. Ug salamat Ginoo sa imong gugma, salamat sa imong thank you for your mercy, and thank you for your faithfulness sa among kinabuhi every day.
Thank you sa miracle every day nga we can sleep and wake up in the morning. Salamat sa good health, sa maayong lawas sa among kusog. Ginoo, salamat sa labi na sa kaluwasan. Salamat sa pagpadala nimo o God sa imong bugtong anak nga si Jesus Christ aron magpakiguban sa katawhan aron nga kami mahatagan o kaluwasan tungod sa iyang pagpakamatay sa krus aron sa pagbukas sa among mga sala. O Ginoo, karon nagapasalamat kami sa safety nila ni Brother Arman o ni Sister Leah sa ilang biyahe o salamat sa maayong lawas o Diyos o bisan pa nagbati o lain apan Ginoo, salamat sa imong pag-ayok kanila o sa paghatag sa dugang kusog. Salamat Ginoo nga ikaw nagapadayon sa paghatag sa kusog o sa kaayuhan o sa lawas Ginoo o sa safety. Ginoo, ginaampo po namo we ask you dear God for Brother Nat's concert sa July. I think this is for the CBEs and Cebu Bible Seminary, O Lord, for their school. And, O Lord, just give him strength and give him more wisdom and safety and good health to prepare for the concert. And this is for you, Lord. And also for the provision for the financial. Also, Lord, ampo namo ang fasting and prayer. Start nila sa June 1. It's before the National Convention. And, oh Lord, we ask you, O Lord, to be with this convention, all the speakers and the preparations, and also for the attendees and venues. And, O Lord, just give them strength, good health, more wisdom sa pag-prepare, ani, and then we ask you for the financial provisions also. Okay? This big event needs financial, and also for the speakers need their wisdom to speak your word to the people, and also for the attendees to give them safety travel as they travel to go to the convention to attend, and give them good health as they go on, and also give them strength and give them safety, O Lord, and also provide their needs. And also, O Lord, we pray for the youth camp and Negros North and South. Nga paghimuon ning month of June. Oh Lord, I know that the South, they've been working hard to prepare their venue, oh Lord, and to clear up and build something that they can stay in that place. And oh Lord, salamat nga ikaw naghatag kanila og kusog na sa pag buhat sa ilang sa paglimpyo sa kining dapita o pagbuhat sa shade aron nga sila makahimo sa ilang sa camp. Og salamat Ginoo nga ikaw naga-provide sa ilang gikinahanglan. O nagapadayon gyapon kami sa pag-pray nga ikaw maga-provide sa ilang kinahanglan both north and south. Sa ilang mga speakers, sa mga batanon, or sa mga young at hearts nga mag-attend, Ginoo, og sa mga kabataan.
og aron nga sa ilang pag-attend Ginoo maka kat-on sila usab sa mga maayong ideya sa pagkinabuhi nga Kristohanon ug sila madasig ma-encourage sila nga magpadayon sa ilang paglagad nga malig-on. Usab nagapadayon kami sa pag-ampo sa mga naay ginabati nga sa lawas Ginoo si Junji ug si Louis. Would you please touch them with your powerful hand nga aron sila maayo o panumbalik ang ilang kusog sa ilang lawas o magapadayon sila sa ilang mga buluhaton nga imong gibilin kanila. O nagapadayon usab kami sa pag-pray sa kay Bradyo sa iyang sakit. Amo ginatugyan kanimo Ginoo ang kaayuhan kung ingon man sa kay Sister Maria Ginoo, ikaw lang ang nahibalo ug it is your will be done Ginoo sa ilang mga kinabuhi or sa kaayuhan sa mulawas ug iya pa sa amo tanan nga I know in either any way or another Ginoo na ay mga ginabati, mga sakit, mga arthritis, mga kung unsa pa diha Lord, you know, and we trust in you that you are there for us and you're touching us with your healing hands. And also sa ilang may seminar nga ingon ni Sister Win ikaw usab uban ani sa ilang mga buluhaton o ingon man sa mga ay mga masakiton nga ikaw mag-aayo kanila. O usab oh Lord, it is sad Lord nga ang imong mga kanakan usahay na ay mga division tungod sa doctrine or sa mga pagtulunan o sa mga ideya Ginoo ampo namo ang relasyon sa mga kanakanimo nga magapadayon usab magapadayon unta nga diha mahinadlokon diha kanimo ang gugma magapadayon sa taliwala Ginoo bisan pa aning mga naay mga lain-lain mga ideya o pray namo kaning sila ni Sister Luz nga start sila sa house service ning next Sunday. Ikaw usab Ginoo uban kanila magahatag og kinaalam ug wisdom nga sila magapadayon sa pag-alagad kanimo sa magapadayon sa pagtuon sa imong pulong o hinaot pa Ginoo nga ang tanan sa imo lang kanang ang pagsalig diha lang kanimo Lord ug dili sa isa ka tao sa usab sa iyang unsa maning mga pagtulunan nga naa sa uban Ginoo. I know nga I don't know if I can say it. Then devil or something ang katawhanon nagalahi ang mga og naay mga katunan i-aplikar dayon nila sa mga pagtulunan even though they are using your name, but oh Lord, you know what's going on with your children. And I think this seminar also is starting
June 15 to 15. Ginoo, ikaw magapadayon usab sa ilang mga plano. Ikaw, ang tanan nga plano, Ginoo, na mo apan ikaw ang hatag og mga ideya nga matuman kini. Kay ikaw ang you are the head. You are the head above all. Because of your majesty, and you own the earth and you own the heaven. You own us all. All we do is just trust you and yield on you. Obey what you commanded us. And also we trust you that everything will be intact in your presence. O Lord, ginaampo po namo ang mga kaanakan nga labi na nagaluya sa pagtuo. Lord, please bring them back before we die, or according to your will. We cannot di mika lalis sa imong will, or if you bring him back, if we die, well, it is yours. But we pray, Lord, nga they will come back. We can see them, and we thank you for being there for us. And we also pray for good health of everybody, and thank you for this connection. We live so far away, even though we just do this virtually, but you know we are, but you know you are there. You are there with us because you are everywhere, and you are all wisdom, and you are all powerful. So all our trust we give to you, and we thank you for everything, and we give you all the glory for everything that you have done for us. So we pray for all these things in through Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Amen. Oh, amen sa. Salamat, Sister Amparing. And now, according to Psalm chapter 119, verse 11, Thy word have I hid in my heart, that I may not sin against you. That's our closing song. That I might not sin against thee. That I might not sin. That I might not sin. Brother Aga, continue.
Amen. Atong Amen. dunganan ang ato ang benediction sa 1 Corinthians 15:57. Okay, atong dunganan 1, 2, go. But But thanks thanks be to God victory who to our Lord giveth us The victory through our Lord Jesus our Lord Christ. Jesus Christ. Amen. Salamat sa tanang mga kalalakihan nga nag-share karon sa ato. Praise the Lord for the time that you have spent. Also kada usa nato no nga nag-spend yung taog time para magkita-kita ta. Ug salamat sa katuuban nga wala nagpakita pero naminaw. We are blessed by everyone's presence. To God be the glory who gives us the victory. Amen. And so see you sa next Thursday, which is our Lord's Supper also. Communion. Okay, salamat. Salamat sa tanan. Salamat. God loves us all. Bye. Stay cool. Stay cool in the Philippines. Enjoy. Hi, Rod. Enjoy Hi, mo din Hazel. ha. Enjoy mo din ha. Na. Anak ni Los? Congratulations Apo? sa mga nang-graduate. Apo ni mo? Congratulations sa iyo. Anak mo tsaka apo. Yan. Nag-graduate Lang, thank you sa pajama. Bisag wa pa ko ka. Kadawat. Kita ko sa litrato. Nice. Next daw kay kuhaan ka na ang tela daw kay ingon ni Pinkloy kay murag medyo init ilis dan daw sunod. Okay ra. Good night. Sige lang. Good Dagan pa night. time day. Night. Ka-sweet sa mga pitugo. Sana all. Asa mo bel na sa baybayon? Murag na mo sa cottage. Naka-mute ka, Brad Mute. Abel. Ibasa lang ako. Dami sa kids room. Naghimot ang kids room din sa church. Para sa baby. Mm. Nana po yung Bible, basta vacation Bible school, no? Gazebo. May bakasyon na po. Salamat, Sister Els. Ding, salamat, Ding. God bless. Thank you, Em. Okay. Thank you, everyone. Salamat Good kay night. Em. Bye-bye, everybody. Bye. Bye. Maring, salamat kaayo, Brother Rhyme. Good night. Bye-bye. Night. Good morning, Bye, Philippines. Darling. Ako na ng Good EN. morning, Australia. Ay, stop sa ako.